Mga kwento ni Felmo. Natigil lamang ang pag-uusap naming dalawa ng kaibigan ko. Nung lumapit sa amin si Alina at nakangiting tinanong ako kung kumusta na ang aking paa. Nakangiting sinabi ko naman sa kanyang medyo maayos na. Tiningnan niya ang paa ko at pinalitan ng mga natuyong halamang dahon na nakabalot. Sa pagdaan ng mga araw ay napapansin kong dumadalas na ang pag-alis ni Alina nang hindi kami sinasamang magkaibigan. Kapag tinatanong ko ito kung saan ito pupunta, ang sagot niya palagi sa akin ay sa bahay ng mga kaanak lamang siya. Gawa ng abala daw sila sa pag-aasikaso ng mga kakailanganin sa darating na kasiyahan. Isang tanghali, pumuntang kaming lahat sa bahay ng tiyahin ni Alina para doon kumain. May konting salo-salo umano kasing gaganapin dahil dumating ang anak nito at may kasamang mga bisita. Nang nasa bakuran ng bahay na kami ng kaanak ni Alina, ay panandaliang namutla ang labi ni Nestor na makita namin ang tiyuhin ng kasintahan ko. Pre, si Mang Paing yan, di ba? Agaran akong napalingon kay Nestor. Pinayuhan siyang ikalma ang sarili at huwag magpahalata. Nang sa ganoon ay hindi maibaling sa amin ni Mang Paing ang atensyon nito. Nagtataka namang tiningnan kami ni Jocelyn at nagtanong ito kung ano ang nangyayari. Bakit nagbubulong-bulungan kami? Wala. Tara na. Tara na sa loob. Hinihintay na tayo ni Alena. Sagot ko. Habang kumakain ay saglit na nagpaalam sa akin si Alena. Kukuha lamang daw siya ng tubig sa kusina dahil nauuhaw siya noon. Nakita kong sumunod naman ang kanyang ina kung kaya't may pagdududa na naman akong nararamdaman. Mag-iisang minuto nang nakalipas ay hindi pa rin bumabalik ang bag-ina sa pagkainan. Kaya naman napagpasyahan ko nang pumunta sa kusina at magkunwaring kukuha din ng maiinom noon. Pero ang totoo, titingnan ko lang talaga ang kasintahan ko at ang kanyang ina kung ano ang ginagawa nila. Gusto kong malaman kung ano pa ba ang itinatago nilang sekreto, maliban sa pagiging mga halimaw sa gabi. Pero noong papasok na sana ako sa kusina ay hindi sinasadyang narinig ko ang pag-uusap ng dalawang matanda at kaharap nila ang kasintahan ko. Seryosong nag-uusap ang mga ito at batay sa pagbubuntis ng kasintahan ng kapatid ni Alena yon. Malapit nang mahinog sa sinapupunan ng buntis ng kasintahan ng anak mo, Merna. Sa wakas makakatikim na ulit tayo ng malinamnam na karne. Rinig kong sabi ng matandang tiyahin ni Alena. Magtigil ka nga si Dora at baka may makarinig sa'yo. Baka nakakalimutan mong may mga bisita tayo. Mahirap nang may makaalam. Hintayin mo ang kabilugan ng buwan kung kailan gaganapin ang handaan dahil ilang araw na lang yon. Sa ngayon ay pigilan mo muna yung sariling matakam at baka mapulilyaso tayo. Saway naman ang ina ni Alena at may sinabi ito sa mahinang boses. Hindi ko maiwasang kilabutan sa narinig at sa mga pinaplano ng mag-anak. Bumalik ako sa pagkainan at tahimik na kumain. Matapos kumain ay lumabas na muna ako ng bahay para makalanghap ng hangin nun. Habang lumilipas kasi ang ilang minuto, ay pasikip na ng pasikip ang dibdib ko at nahihirapan akong makahinga. Kasalukuyang humihit-hit buga ko ng sigarilyo ng lapitan ni Nestor. Tol, ayos ka lang. Kanina ko pa napansing balisa ka. May problema ba dun sa kusina? Simula kasi nung nanggaling ka dun parang kumuha ng tubig hindi ka na nakikipag-usap. Palagi kang tumitingin sa kusina. Sabi ni Nestor. Nilingon ko ang kaibigan at saglit na iginala ang tingin sa paligid. Nang mapansin kong walang tao sa bakuran ng bahay maliban sa aming dalawa, ay saka ko palang sinagot ang tanong ng kaibigan ko. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga narinig ko. Hindi naman na siya nagulat matapos kong magsalita nun.
Umalis na tayo dito sa lalong madaling panahon. Hindi na talaga ako mapalagay eh. Sabi ko pa. Saglit na hindi nagsalita ang kaibigan ko. Maya-maya naman ay nagwika siyang pwede naman kaming umalis ora mismo. Ang kaso nga lang ay papaano ang buntis na bisita ng kasintahan ko noon. Ano naman yung kinalaman natin dun sa buntis? Tanong ko. Palagay ko kasi tol, si Renalyn ang gagawin nilang handa sa darating na kasiyahan eh. Kanina narinig kong nag-uusap yung kapatid ni Alena at yung ama niya tungkol kay buntis. Sa mga narinig ko, hindi ko maiwasang maawa dun sa buntis eh. Gusto ko siyang iligtas tol. Gusto ko siyang isama sa pag-alis natin sa lugar na to. Sagot niya habang nakatanaw sa kawalan. Sinabi ko sa kanyang mahihirapan lamang kami oras na isama namin si Renalyn. Dahil batid kong hindi basta-bastang papakawalan ng mga kaanak ni Alena si Renalyn noon. Yun na nga tol, Tolits. Nahihirapan ako mag-isip paano ialis dito si Renalyn. Sagot niya. Pagak na natawa ako tinanong si Nestor kung bakit gano'n na lamang kung mag-alala siya kay buntis eh. Ang mismong kasintahan nga nito walang pakialam eh. Saglit na huminga ng malalim ang kaibigan ko bago niya sinabing minsan nang nagkausap sila ni Renalyn at humingi ito ng tulong sa kanya. Alam na raw nito ang tinatagong sekreto ng pamilya ni Alena at natatakot ang dalaga sa pwedeng mangyari sa kanya at sa kanyang magiging anak. Alam kong naging makasarili ako ng mga panahong ito dahil pinayuhan ko si Nestor na hayaan niya na lamang ang babaeng yon. Kako, bakit hindi na lang umalis ng mag-isa si Renalyn? Kung talagang gusto niyang makaalis sa lugar na to, kung tutuusin mas madali siyang makakalabas ng baryo dahil mag-isa lang siya eh. Hindi kagaya namin na grupo. Mapapansin kaagad kami ng mga tao oras na tumakas. Sunod-sunod na umiling ang kaibigan ko at nagwikang. Minsan na umanong sinubukan ni Renalyn na umalis doon. Pero hindi ito nagtagumpay. Naabutan ito ng kasintahan at pilit na pinapabalik umano sa bahay. Buo na yung pasya ko tol. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya kasama. Kailangan ko siyang iligtas. Sabi pa nito sa seryosong boses. Napalatak na lamang ako at pabulong na nagmura nang marinig ko ang sinabi ni Nestor. Medyo naiinis ako sa kanya dahil hindi ko na nga alam kung paano kami makakaalis sa bahay nang walang nakakapansin. Gawa ng bantay sarado kami palagi ng pamilya ni Alena. Tapos ito naman ngayon. Isasama ni Nestor paalis ang nagdadalang taong kasintahan ng kapatid ni Alena. Naglalaro sa alas 4 hanggang sa alas 5 na ng hapon nung makabalik kami sa bahay ng kasintahan ko. Pagdating namin sa bahay, ay masinsinan kong kinausap sina Jocelyn at Manuel. Nasa labas ng bahay noon ang kaibigan naming si Nestor. Maninigarilyo daw muna ito. Nagulat naman ako sa naging sagot nila. Pagkatapos kong sabihin sa kanila ang tungkol sa mga napansin at nakita naming dalawa ni Nestor sa pamilya ng kasintahan ko. Ang sabi pa ni Jocelyn, alam na nilang aswang ang pamilya ni Alena. Ayon sa kanila, isang hating gabi umano na makaramdam sila ng pag-ihi. Dahil malapit sa kusina ang banyo kung kaya't ginising niya si Manuel at nagpasama ito. Pero matapos niya umanong umihi nakarinig silang dalawa ng ingay at sa pagkakarinig niya ay nasa kusina umano yon. Tala ng kuryosidad ay dahan-dahan umanong naglakad silang dalawa ni Manuel papunta sa kusina para alamin kung anong nangyari. Nang malapit na umano sila sa kusina, natigilan ang dalawa sa paglalakad nang makita ang ama at kapatid ni Alena. Batay sa pagpapaliwanag ng kaibigan ko, Sir Seth, nanindig umano lahat ng mga balahibo niya sa katawan nang makita kung paanong lantakan ng mag-ama ang hilaw na karne na nasa harapan nila. Hindi nga lang magkandamayaw sa pagnguya ang ama ni Alena at halata dito ang kagalakang nararamdaman habang nilalantakan ng karne nun.
Kung hindi pa nga raw hinatak ni Jocelyn si Manuel pabalik sa silid tulugan namin, ay baka sumuka nito sa pinagpwestuhan. Sobrang nakakadiri daw kasi ang nakita niya at malakanibal ang atake ng mag-ama. Nakaraan pa namin gustong sabihin sa inyo yung tungkol sa nasaksihan namin. Ang kaso wala kaming pagkakataong masabi sa inyo. Palaging nakabantay sa amin si Aling Merne. Tsaka nag-aalangan din kami magsabi baka hindi niyo paniwalaan. Payag ni Manuel. Dagdag pang wika ni Manuel ay narinig niya ring nag-uusap ang mag-asawang bantayan kaming paigi para hindi makaalis sa kanilang lugar. Dapat ay magdoble bantay umano ang mag-anak at matyagan kami palagi nang sa ganon ay walang magiging problema bago dumating ang araw ng handaan. Hindi ko na alam kung anong ang gagawin. Alam niyo bang minsan ay nag-aalangan akong kainin yung mga pagkain na sa pagkainan? Naisip ko kung paano kung may kakaibang bagay ang nilagay ni Aling Merna dun sa pagkain, di ba? Gawain ng mga aswang yung pangyayanggaw. Paano na lang kung isa sa atin yung mayanggaw? Ani ni Manuela. Yun din yung naisip ko, Manuel eh. Kaya nga pili lang yung kinakain kong pagkain na kahain. Tugon ko. Sumigunda si Jocelyn at ayon sa kanya. Dapat ay mag-isip na kami ng paraan kung paano makakaalis sa baryo bago pa man mapansin nilang may alam na kami sa sikreto nila. Tumango ako at sinabi sa kanila makakaalis naman kami kung gugustuhin. Ang kaso ay hindi naman namin pwedeng iwan si Nestor. Nagbitaw na kasi yun ng mga salitang hindi ito aalis hanggat hindi kasama yung buntis. Halos sabay-sabay pang nagkaroon ng malalim na hininga ang dalawa. Nagwika naman si Jocelyn na nakakaawa nga naman talaga si Renalyn. Gaya namin ay walang kamalay-malay na kapahapakan na pala ang naghihintay sa lugar na pagbabakasyonan nito. May nako, imbis na magsaya tayo dahil ngayon lang tayo nakapagpahinga sa tinagal-tagal ng pagtatrabaho eh. Maling bakasyon pa yung napuntahan natin. Inis na wika ng binabay kong kaibigan. Sabay irap nun. Seryoso ang mukha ni Jocelyn na nagtanong kung paano kami makakaalis sa baryo. Malayo sa kabihasnan at bibihira lamang ang mga pampasaherong motor na dadaan papunta sa bungad nun. Kung lalakarin naman, ay aabot ng mahigit 20 minutos ang ilalaan bago marating ang bungad. Kaya't mahihirapan kaming makaalis ng ganun-ganun lang. Di magpaalam na lang tayo kay Alena. Magdahilan na lang tayo para makaalis na sa lugar na to. Baliw! Nakalimutan mo na ba yung usapan natin ngayon lang? Hindi aalis dito si Nestor hanggat hindi kasama si Renalyn. Wika ko kay Manuel. At sinabihan siyang kilala niya naman ang kaibigan namin yon. Na kapag sinabi niya ay talagang gagawin niya at wala kaming magawa dito. Sinabi ko din sa kanyang oras na magpaalam kami. Siguradong hindi sila papayag at ang malala pa sa lahat. Mas lalo lamang nila kaming paghihigpitan. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap namin ay bigla kong naalala na may usapan pala kami ni Alena ngayong sasamahan ko siyang pumunta sa bahay ng tiyuhin at may kukunin lamang. Nagpaalam ako sa dalawa para puntahan ang kasintahan ko. Bago ako lumabas ng silid namin, sinabihan ko silang mamaya na lamang namin ituloy ang pag-uusap. Kung ano man ang magiging plano namin noon. Paglabas ko ng silid ay hinanap ko kagad si Alena. Una kong pinuntahan ay ang silid ng dalaga pero wala ito doon. Kaya naman pumunta ako sa kusina sa pag-aakalang naroroon ito. Pero nang nasa kusina na ako, wala naman doon ito. Akmang lalabas na sana ako ng kusina ng sa maya-maya, ay meron akong narinig na boses sa labas ng bahay. Boses yun ni Mang Igme at ang anak nitong lalaki. Hindi na sana ako makikiosyoso sa usapan ng mag-ama. Pero para bang may kung sino ang nagtulak sa akin na pakinggan ang usapan ng dalawa. Dahan-dahan akong lumapit sa dingding ng bahay. Pasimpleng sinilip ang dalawa sa labas. Pero tay, anak ko yun. Apo na rin ninyo yung sanggol na dinadar ng kasintahan ko. Tsaka mahal ko po si Renalyn, hindi ko kaya yung pinapagawa nyo.
Rinig kong sabi ng anak ni Mang Igme na si Alfredo. Ano? Mahal mo yung babaeng yun? Nahihibang ka na, Alfredo. Hindi natin siya kauri. Isang tao yun. Mga katulad nila hindi dapat pinapahalagan. Baka nakalimutan mo ang dahilan kung bakit nagdadala kayo ng mga bisita dito sa bahay natin tuwing malapit na yung handaan ng mga kauri natin. Gusto mo bang ipapaalala ko sa iyo uli yun? Alam ko po yun, Tay. Pero napamahal na po ako kay Renalyn. Kaya ko siya dinala dito sa pag-aakalang matatanggap na siya bilang magiging kabiyak ko sa buhay. Inutil. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Maliwanag pa sa sikat ng buwan ang usapan natin noon bago ka umalis. Kayo ng mga kapatid mo. Ikaw, lalong-lalo ka na. Usapan natin maghahanap ka ng babaeng bubuntisin para maging alay. Hindi para mahalin mo. Mas mahalaga ba yung babaeng yun kaysa sa amin? Sa angkan natin? Hindi sumagot si Alfredo. Salip ay nanatili lamang itong nakayuko na parabang takot na takot siyang salubungin ang matalim na titig ng kanyang ama. Tay, pakiusap. Huwag niyo pong saktan niya mag-ina ko. Maghahanap na lamang po ako ng iba para maging alay. Mas lalo lamang nagalit ang matanda sa ginagawa ng anak nito. Nanlilisik ang mga mata't nanginginig ang kamao na aakalain mong pilit nitong pinipigilan ng sarili. Huwag lamang saktan ng anak niya. Pinapahalaan kita, Alfredo, ha? Tandaan mo, sa oras na traidorin mo yung angka natin, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Madiin na pagkakasabi ni Mang Igme bago ito naglakad palayo. Bago pa man ako mabisto o malaman na nakikinig ay nagmadali na akong umalis. Naglakad ako palabas ng bahay pero pagkarating ko sa pintuan, nagtaka ako noon. Maraming malaking itim na ibon ang nakadapo sa bubungan ng bahay. Pulang-pula ang kanilang mga mata. Nanlilisik na nakatingin sa kaibigan kong si Nestor. Nang tingnan ko ang kaibigan ko ay nakatanaw lamang ito sa kawalan. Mukhang malalim ang iniisip habang naninigarilyo. Lalapitan ko na sana ito kaya lang biglang may nagsalita sa likuran ko. Ikaw pala yan, Alfredo. May kailangan ka ba? Malumanay ang boses na nagtanong siya kung pwede niya ba umano ako makausap. Tumango naman ako at nagwikang pwede naman. Doon niya ako inaya sa gilid ng bahay. Alam kong narinig mo yung usapan namin ni tatay kanina. Panimula nitong sabi. Saglit akong natigilan at napatingin ng diretso sa kanya. Bago pa man ako nakapagsalita ay nagulat ako nang sa walang patutsyadang humingi ng tulong sa akin ito. Tutulungan niya daw kaming makaalis sa kanilang baryo. Pero isama umano namin si Renalyn at siguraduhing ligtas itong makakabalik sa Manila. Sa parang ito ay mapapanatag na ang kanyang kalooban dahil alam niya magiging ligtas na ang mag-ina niya. Mahal ko siya at ayoko may mangyari sa kanyang masama at sa magiging anak namin. Sobrang pinagsisihan ko kung bakit hindi ko man lang pinag-isipang mabuti ang lahat bago dalhin dito yung kasintahan ko. Malungkot niyang turan at muli itong nakiusap. Nabuhayan ako ng loob nang sabihin niyang tutulungan niya kaming makaalis ng ligtas sa kanilang baryo. Tuloy ay walang pagdadalawang isip na sumang-ayon ako at nangakong ihahatid ko sa mismong bahay ng mga magulang niya itong si Renalyn para masiguradong ligtas. Maraming salamat, Tolits. Tatanawin ko malaking utang na loob yung gagawin mong pagtulong sa babaeng mahal ko. Panghahawakan ko din yung sinabing makakarating na ligtas si Rena sa bahay ng mga magulang niya. Wala yun. Katunayan nga niyan, Alfredo. Dapat ako magpasalamat sa iyo dahil tutulungan mo kami makaalis dito eh. Ramdam ko ang lungkot niya ng pag-usapan namin kung paanong makaalis sa kanilang lugar nang walang nakakapansin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay bigla kong naalala ang mga nakakalat na ibon sa bakuran.
Hindi na ako nagdalawang isip pang tinanong si Alfredo kung anong klaseng ibon ang mga ito at bakit parang nakakatakot ang mga itsura. Mga alaga yan ni tatay. Sa pagkakaalam ko, yan ang inuutusan niya para magbantay sa mga taong bibiktimahin. Talaga? Mga alaga niya yan? Tumango si Alfredo at muling inulit niya rin ang sinabi kanina. Nakaramdam ako ng takot matapos malamang hindi lang pala mga tao ang nakabantay sa amin. Kung ganun, paano kami makakaalis dito nang hindi nalalaman kung may mga nakabantay naman pala? Tanong ko. Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng paraan kung paano sila itaboy para makaalis dito. Matapos ang pag-uusap namin yon ay bumalik na ako sa loob. Hihintayin ko na lamang ang kudyat ni Alfredo kung kailan kami aalis na mga kaibigan ko. Sinabi ko na rin sa mga kaibigan ko ang tungkol sa plano namin ni Alfredo noon. Nagtanong naman si Manuel kung talagang habang mapagkakatiwalaan namin ang kapatid ni Alena. Baka daw mamaya niyan patibong lang ang lahat. Kaya pinapasakay kami nito at sa oras na maniwala kami, doon na ito bibiktima. Sinabi ko sa kanyang wala na kaming ibang kakapitan kundi ang alok ni Alfredo. Dahil kung walang taga-baryo ang tutulong sa amin, paano namin malalaman ang pasikot-sikot na daanan sa liblib na lugar? Hindi naman sa kalsada kami dadaan, di ba? Marami ang makakakita doon. Mas lalo kaming mayari. Pasado 7:00 ng gabi. Bumangon ako at naglakad papunta sa pintuan. Nagtanong si Jocelyn kung saan ako pupunta. Pupuntahan ko si Alfredo para makausap. Kukunin ko din sa kanyang sinabi niyang mga gagamitin. Dito lang kayo sa loob at huwag nang lumabas ha. Mahirap na. Tanging pagtangulang ang naging sagot ng kaibigan ko. Bago ito sumenyas na umalis na ako noon. Palihim akong pumunta sa silid ni Alfredo at ng kasintahan niya. Hanggang mag-1 oras din kaming nag-usap at nagplano para sa gagawing pagtakas. Pagbalik ko sa silid namin ay tinanong ako ni Nestor kung anong napag-usapan namin. Nalaman niya na lang kasi na mula kay Manuel na nakipagkita ako kay Alfredo para pag-usapan kung paanong makakaalis ng ligtas sa lugar. Bukas ng gabi yung plano. Kaya dapat maging handa kayo sa anumang mangyari ha. Hindi natin alam kung makakaalis ba tayo ng matiwasay sa baryo na to eh. Sagot ko pa. Sa kinagabihang iyon ay hindi ako gaanong nakatulog kakaisip. Kahit na anong gawin kong ipanatag ang loob sa gagawing kinabukasan ng gabi, kinakabahan pa rin ako. Nakailang paghugot pa ako ng malalim na hininga. Maibsan lamang ang kabang nararamdaman. Katagalan nga ng pag-iisip ay sumagi sa isipan ko si Alena. Kung paano niya kami tratuhin habang nagbabakasyon. Ayoko mang aminin sa sarili pero napansin akong kakaiba sa kanya. Mamula nung nagbakasyon kami. Ibang-iba yung trato niya sa amin. Simula nang dumating kami sa bahay nila alam mo yon, tahimik na siya. Palaging umaalis o kaya naman ay kausap niya yung mga kaanak niya. Kung minsan naman ay sinusungitan niya ako ng walang dahilan. May mga pagkakataong din nakikita kong kausap ni Alena at ng kanyang ina ang lalaking si Dindo. At ang saya nilang mag-usap. Tuloy, hindi ko na talaga siya maintindihan. Kinabukasan ay naganda na kami. Mga mahalagang gamit lamang ang binitbit namin para hindi mahalata ng mga tao sa loob ng bahay. Pagsapit ng dapit hapon ay nakahanda na ang lahat. Ultimong serenalin ay handa na rin. May mga binigay si Alfredo ditong langis para hindi maamoy ng mga aswang ang sanggol na pinagbubuntis niya. Pagsapit ng 7:00 ng gabi ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nabadtrip ako bigla dahil sa mukhang hindi pa yata matutuloy ang plano namin. Kung kailan nakahanda na ang lahat ay saka pa lang naman bumuhos ito. Paano na to? Mukhang hindi na yata matutuloy ang plano natin. Sabi ni Manuel. Magsasalita na sana ako nang biglang bumukas ang pintuan ng silid at iniluwa doon si Alfredo. Ngayon na yung tamang oras, sabi nito.
Nagkatinginan kaming magkaibigan bago ko tinanong si Alfredo kung paano kami makakaalis. Gayong napakalakas ng ulan. Mas ligtas ngayon. Ang ibig sabihin lang noon ay nasa loob ng kanya-kanyang bahay ang mga tao dito. Walang makakapansin sa pag-alis nyo. Tsaka, matatabunan ng lakas ng ulan ang mga amoy nyo. Sige na, kumilos na kayo. Wala na tayong oras. Wala na kaming sinayang na sandali pagkatapos nito. Agad ko nang kinuha ang gamit at ang maliit na flashlight. Pagkalabas namin ng bahay ay sumalubong sa amin ang malakas na ulan at malamig na hangin. Halos lakad takbo ang ginawa namin makalayo lang sa bahay na tinutuluyan namin noon. Pero maya-maya pa ay agad din kaming napatigil sa paglalakad nang makita ang dalawang asong nakatuwad na sinasabi ng karamihang sigbin. Abala ang mga ito sa nilalantakang bangkay ng hayop. Sumenya si Alfredo na huwag kaming maingay. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Agaran kaming sumunod sa kanya. Nauna kami ni Renalyn habang inaalalayan ko ito. Pero nakailang akbang pa lamang kami ay gayon na lamang ang gulat ko nang makarinig kami ng malakas na pag-angil. Halos sabay-sabay kaming napatingin sa gawi kung nasaan ang dalawang sigbin na yon. Magmadali na kayo! Sambit ni Alfredo kaya halos magkandara pa kami sa pagtakbo. Abot-abot langit ang kabang nararamdaman ko nang sabihin sa amin ni Alfredo na nalaman na ng mga kauri niyang tumatakas kami. Kaya mas bilisan na namin ang pagkilos kung gusto naming makalabas ng buhay sa mismong lugar nila. Sa nauutal na boses ay sinabi ni Renalyn na bagalan namin ng bahagya ang pagtakbo. Pagod na siya at hindi niya nakakayanin pa kung magpatuloy pa kami noon. Makinig ka sa akin, Rena. Di tayo pwedeng magbagal. Maabutan nila tayo at baka hindi na tayo sisikatan ng araw. Sabi ko. Kinuha ko yung bitbit niyang gamit at ako ang nagdala. Nagboluntaryo si Nestor na siya ang aalalay kay Renalyn para mas mapabilis ang pagkilos nila. May kalakihan kasi ang pangangatawan niya at kayang-kaya niyang buhatin ng babae para sa oras na hingalin nito sa pagtakbo. Gagawin niya yon. Pakiramdam ko ay para kaming nakikipagpatentero kay kamatayan ng gabing yon. Makatakas lamang sa mga nilalang. Si Alfredo naman ay pilit na inaalis niya ang bakas namin sa mga dinadaanan nang sa ganoon ay mailigaw niya ang mga kauri niyang aswang at mahirapang sundan kami. Tayo na, dalian niyo. Malapit na yung mga sigbin. Nahihirapan akong iligaw yung mga yon. Pero di bale, yung mga aswang namang sumunod sa atin kanina, mahihirapang hanapin tayo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa talon. Doon ay may nakita kaming lalaki na halos kasing idaran lang namin. Kinabahan akong tumingin kay Alfredo. Marahil ay nahulaan na nito ang laman ng isipan ko kung kaya't kaagad siyang nagsalita. Huwag daw kaming matakot dahil hindi umano masama ang taong naghihintay sa amin sa talon. Matalik niyang kaibigan ng lalaking ito at ito ang tutulong sa aming maghatid papunta sa Karatig Baryo. Paglapit namin sa kanya, may pinakasukan kaming lagusan. Tapos kay kaagad na tinakpan niyo ng lalaki nang sa ganon. Walang ibang makakapasok doon. Hindi tayo pwedeng umalis ngayon, masyadong malakas yung ulan. Madulas yung daan pababa dito. Sabi ng lalaking nagpakilalang B-boy. Hanggang kailan tayo mananatili dito? Tanong naman ni Nestor. Kapag humupa na yung ulan, lalabas tayo. Huwag kayo mag-alala. Ligtas tayo dito dahil may mga nilagay akong pangontra. Habang pinapahupa namin ang ulan ay nag-uusap-usap muna kamit na pag-alaman kong apo ng isang albularyo sa karatig lugar si B-boy. Kaya pala gano'n na lamang kalakas ang loob niyang tulungan si Alfredo na itakas kami. Pero hindi daw alam ng abuelo ni B-boy na may kaibigan siyang aswang. Saad niya pa, matagal na silang magkaibigan ni Alfredo. At para maprotekta ng pagkakaibigan nilang dalawa,
Inilihim nila ito sa kanika nilang angkan. Batid naman umano naming lahat na mortal na magkaaway ang albularyo at ang mga aswang ng mga panahon na yon. Marami pa kaming napag-usapan habang hinihintay na humupa ng konti ang ulan bago kami magpatuloy sa paglalakad patungo sa karatig baryo. Makalipas ang mahabang sandali, humupa ang ulan. Pinakiramdaman muna namin ang paligid kung may umaaligid ba, at nang wala kaming maramdaman, nagpatuloy na kami sa paglalakad. Pero saktong paglabas namin ng lagusan, may narinig kaming boses nun. "At saan kayo pupunta?" Nang tingnan namin kung sino ang nagsalita, si Mang Igme, kasama ang pamilya niya. Napalunok ako ng laway nang makita ko si Alena. Masama ang titig nito sa akin habang nakahalukip-kip ang dalawang kamay. "Tay, pakiusap, ayaan niyo na po silang makaalis," sabi ni Alfredo. "Traidor ka, Alfredo! Mula sa gabing ito ay hindi na kita anak. Isa kang traidor. Ang dapat sa'yo'y mamatay kasama ang mga hayop na yan," sabi ni Mang Igme, sabay turo sa amin. Sa sobrang takot ko ay hindi ko na alam kung paanong nagpalit ng anyo ang angkan ni Alena. Basta't nakita ko na lamang silang naging nakakatakot na mga mukha. May mga binibigkas silang lingwaheng hindi ko maintindihan. At aaminin kong nakakaramdam ako ng pagkahilo matapos marinig yon. Daig ko pang lango sa alak ng gabing ito. Ganon din ang mga kaibigan ko. Namalayan ko na lang na nakikipagharap si Biboy at si Alfredo sa mga yon. Nagpangbuno ang apo ng albularyo at ama ng kaibigan niyang aswang. Nagtagisan sila ng lakas at parehong walang may gustong magpatalo. Si Alfredo naman ay nakikipagbuno sa kasama ni Alena, na kung hindi ako nagkakamali, si Dindo yon. Maya-maya ay napatingin ako sa kinaroroonan ni Biboy nang bigla itong sumigaw. Nakita kong sakal-sakal siya ng ama ni Alfredo. Nahihilo man at masakit ang ulo ay pinilit kong makakilos para sakluluhan si Biboy. Pinulot ko ang itak-itak na hawak niya kanina. Itinarak ko ito sa dibdib ng sumasakal sa kanya. Umatungal ito ng ubod ng lakas, dahilan para tumingin sa gawi ko ang iba pa. Tutulong pa sana ako, kaso lang hindi ko na kinaya pa. Tuluyan nang umikot ang paningin ko't nawalan ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano katagal yon, at ang akala ko talaga ay katapusan ko na rin. Pero nung magising ako ay namulatan ko si Biboy at ang isa pang matanda. "Nandito ka sa bahay namin. Huwag kang mag-alala sa mga kaibigan mo. Kasalukuyan na rin silang nagpapahinga at nagpapalakas," sabi ni Biboy. Tinanong ko siya kung paano kami nakarating sa bahay niya. Dahil sa pagkakakala ko bago ako nawalan ng malay, sa kagubatan kami at nakikipaglaban. Ayon sa kanya, habang nasa kalagitnaan na sila ni Alfredo ng pakikipagharap sa angkan nito, ay bigla umatong dumating ang lolo niya at ang isa pa nitong pinsan. Wala umanong kahirap-hirap na nakaharap nila ang mga nilalang at inuwi na nila kami sa bahay para magamot ng lolo niya. Merong inkantasyon umanong pinakawalan ng ama ni Alfredo, dahilan para mahilo kaming magkaibigan at mawalan ng malay. Laking pasasalamat naming magkaibigan sa tulong ng maglolo. At gaya ng ipinangako kay Alfredo Sir Seth ay hinatid namin ng ligtas ang babaeng mahal niya sa bahay ng mga magulang nito. Pag-uwi ko sa bahay namin, doon ko lang naalala ang pulseras na binigay ni Lola. Nabatukan pa ako ni Lola nang malaman niya kung anong nangyari sa akin. Wala daw sanang mangyari sa aking hindi maganda kung sinuot ko lang ang pulseras at hindi itinago sa bag. E di sana umano. Unang araw pa lamang ay pinaalis na kami ng pamilya ni Alena. Dahil para sa mga aswang ay mainit sa balat at makate ang pangontrang binigay niya. Kaso wala eh. Binuro ko lang daw sa bag at hindi pinakinggan ang kabilin-bilinan niya.
Magmula din noon, hindi na kami basta-bastang nagbabakasyon sa kung saan saang liblib. Sinigurado ko munang ligtas ang pupuntahan at walang mga kung anong panganib na nagtatago sa anyong tao.